Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, maraming beses na kami naging alibughang anak. Anak na hindi binigyan ng halaga ang iyong pagmamahal. Anak na nagpakasama, naging napakaruming basahan. Ngunit sa mga oras na ito, ipadama mo sa aming Panginoon na ikaw ay isang Diyos na mapagpatawad, na anuman ang karumihan namin sa aming puso, basta buong puso din ang aming paghihinaytawad, kami iyong patatawarin. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan, patawarin kami sa aming mga pagkukulang, at banal na Espiritu, halika, pumasok ka sa aming puso. Kami nagtitiwala, umaasa at nagmamahal at humingi ng tawad sa iyo. Sa araw ng ito na Kwaresma, na mamapagnilaya namin ang pag-ibig ng Diyos na hindi namin dapat na binabaliwala. Nawa, sa panahon na ito, tuon kami ng aming puso, naming espiritu sa iyong mga salita na magbibigay ng kagalingan sa aming mga spiritual na kahinaan. Ama sa langit, napakabuti mo. Ang kasiyahan, kagalakan sa iyong puso, ang mga anghel na nagdidiwang sa mga panahon na may nagdabalik loob sa iyo, Panginoon. Lord, ang aming mga puso, maruruming puso, nakikita mo, ito'y pwedeng maging busilak. Kasi busilak ng bulak kung kami ay buong pusong magbabalik at magsisisi sa aming mga kasalanan. Lord, wala kang katulad. Wala kang katulad sa iyong patuloy na pagbibigay ng pagkakataon sa amin upang kami magbalik loob sa iyo. Nawa, ang mabuting balita nito, ang mensahe ng mabuting balita nito ay magpalinis sa amin, magpaputi sa amin mula sa napakaruming basahan ng kasalanan na aming kinasasadlakan. Lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ng mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at mga Eskriba. Sabi nila, ang tao ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Wika ng bunso, Ama, ibigay po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at binahagi sa kanila ng ama ang kanilang ari-arian. Kalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at do'y nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan,
Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at umalabis pa. Samantalang ako'y namamatay na sa gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa ay natanawan na siya ng ama at ay labis na nahabag sa kanya kaya't paktakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Kung tinawag ng ama ang kanyang alila. Dali ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Sutan siya ng sinising at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasimpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng iyong ama ang pinakatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at minamo-amo siya. Kung sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi kayo sinuway. Ngunit minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Supalit nang dumating ang anak ninyong lumustay na inyong kabuhayan sa mga samang babae, pinagpatay pa ninyo ang binatabang guya? Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya, magalak, sapagkat namatay ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel, Facebook Live. Ang pagninilayan po natin ay ang March 7, 2026, Saturday Gospel. At ako po si Sister Angelica from Bulacan at isa po akong Katoliko. So ito pong binasa natin ay mula kay San Lucas, no? Madalas na natin itong marinig na Gospel every year. Lalo na kapag mahal na araw. Yung alibughang anak or yung prodigal son. So, bigyan po natin uli ng maikling senaryo sa ating isipan kung ano bang kwento to, no? So, meron po kasing isang tatay. Meron po siya dalawang anak na lalaki. At yung isang anak niya, buhay pa siya. Hinihina yung mana. Kasi mayaman po yung tatay nila eh. So, sabi niya, gusto niya makuha yung mana niya. So, ano bang feeling, no? Na kapag halimbawa, ikaw yung magulang, buhay ka pa, hinihingi na yung mana. Di ba pwede hintayin na mamatay, no? At kusang magbigay yung magulang, no? Alam naman natin, sa kanila din naman makapupunta yun. Pero gano'n ang senaryo, no? Masama ugali nung anak ng isang anak eh. Buhay pa gusto nang makuha. So, ang ginawa nung tatay, binigay sa kanya yung kanyang mana. At ang ginawa naman ng anak, malis siya sa bahay nila. At dala niya yung kayamanan na pinamana sa kanya
Anong ginawa niya doon sa kayamanan? Hindi naman niya pinangnegosyo eh. Ginawa niya, nag-enjoy siya sa life. Bumibili siya ng mga babae, mga bayarang babae, mga bisyo. Talagang for pleasure yung kanyang ginawa sa pera. Hindi bali sana kung in-advance niya para magka-negosyo. Hindi, talagang nilustay. Di ba sabi nga ng mabuting balita, nilustay. Ibig sabihin talagang ginamit sa walang kabagay-bagay. Walang babalik na investment. Talagang pasiro. Pasiro yung pera, paubos. Ngayon dumating yung time na naubos na yung kanyang pera, yung kanyang namana. At siya nawala na ng pera. So, kailangan niya magtrabaho para siya may makain. Hanggang sa napasok siya sa trabaho na nag-aalaga ng baboy. Alam naman natin ang baboy, di ba? Talagang baho yan, madumi. Kinakain yung kanong baboy. Yung napasok siya dun eh. Tapos doon siya nagkaroon ng pagninilay-nilay. Na-realize niya na buti pa yung baboy nakakain ng maayos kahit papano. Pero siya, parang masahol pa siya sa baboy. Samantalang nung nasa bahay siya ng tatay niya, masyado siyang senyorito. Lahat ng pagkain, masasarap na pagkain, damit, pinagsisilbihan siya. Pero ngayon, siya isang alila, taga-alaga ng baboy. Kaya sabi niya, nag-decide siya sa sarili niya. Babalik ako sa aking tatay. Hindi ako sorry sa kanya. Mapapansin natin na talagang totoo yung paghingi, pagsisisi ng anak. Bakit? Kasi nung makausap niya yung tatay niya, sabi niya, patawarin mo po ako. Baka pwedeng tanggapin mo ako muli dito sa bahay. Huwag mo na akong gawing anak. Kahit gawin mo na lang akong katulong. Kasi naisip niya na buto pa yung mga katulong. Kumakain sa oras, pagkain ng taong nakakain, nakakatulong sa mga ayos na tulugan, tirahan. Kahit katulong na lang, ituring sa kanya ng tatay, tanggapin lang siya. Pero yung tatay, napakabait eh. Imbis na magalit siya dun sa kanyang anak, nung makita niya yung itsura ng kanyang anak, naawa talaga siya. Kahit na ginawa na siya ng masama, naawa talaga siya. Yung awa. Kaya ang naging desisyon niya, mag-party tayo. Dumating yung anak ko na naligaw ng landas. Patayin na pinakamatabang, hayop. Mag-party, magdiwang. Hindi nakarinig ng sermon. Walang sinabi sa mabuting balita na pinagalitan, minura, pinagtabuyan, hindi. Talagang tinanggap. So, dumating ngayon yung isang pangkapatid. Tataka siya, bakit ang ingay sa bahay? May mga nagtutugtugan, ma-party. Hanggang sa nagtanong siya doon sa alila, ano ba nangyayari dyan? Ba't ganyan ang bahay natin? Sinabi nung alila, dumating po kasi yung kapatid niyo. So, imbis na matuwa yung kapatid, hindi siya natuwa. Hindi yung kanyang damdamin ay hindi kamukha ng tatay. Nainis siya. Sabi niya, bakit ganun? Ako, lagi niyo akong kasama, hindi ko kayo nilayasan. Hindi ko nilistay yung kanyang kayamanan, wala akong inano. Pero hindi niyo ako pinag-party ng ganito. May inggit, no? May inggit. Kaya sabi ng tatay, ikaw lagi kitang kasama. Pero itong kapatid mo, naging black sheep. Itim na tupa. Pero bumalik. Bumalik siya, namatay, muling nabuhay. Naligaw, ngunit muling nagbalik. So yun po yung alibughang anak. Napakaganda ng aral Napakaganda, no? Hindi ginantihan ng masama yung anak. Pagkus buong pusong tinanggap. Okay, sa ating buhay, no, lahat tayo dumadating sa time na nagiging alibughang anak tayo ng Diyos. Nagiging napakaruming basahan tayo. Alam niyo yung maruming basahan, yung sinawsaw sa putik, sinawsaw sa mantika, sinawsaw sa maruruming bagay, baho, hindi mo na hawakan Kasi nga, napakarumi. Ganun tayo pag nagkakasala. Dumadating tayo sa point na napakarumi na natin dahil sa ating mga pagkakamali at kasalanan. Alam mo yung napakaruming kasalanan, yung wala na tayong konsensya,
Yung kahit konsensya natin, hindi na natin na maramdaman, yung kasalanan sa atin ordinary na lang. Hindi na tayo nagkakaroon ng pagsisisi. Yung kasalanan ginagawa natin, wala na, normal na. At yun nga, normalize na ang kasalanan ngayon. Makala natin, normal na rin kasalanan. Hindi natin nalalaman na nagpaparumi sa atin yung kasalanan na yun. Lalo na ngayon na uso na ang social media, ang dami ng kasalanan na nagpaparumi sa tao. Na yung maraming kasalanan na yun, akala ng tao tama. Kaya kung di tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, maluloko tayo ng mundo, ng social media. Ay, alam naman ng demonyo Hindi naman magpapakita yan ng sungay, ng pangil, ng buntot, ng pangit na mukha. Yan magpapakita sa atin sa napakagandang senaryo. Para Para tayo siluin, magkasala, at maging napakaruming basahan. Pero ang good news, ang mabuting balita ay may pagpapatawad. Pero wag naman sana natin samantalahin, abusuhin, yung forgiveness na yan. Hanggat buhay tayo, hindi tayo magbalik loob sa Diyos. Wag nating hayaang abutin tayo ng kamatayan. Kasi sa kabilang buhay, haharap tayo sa Diyos na napakaruming basahan. Pero pinangako naman ng Panginoon na kahit tayo na yung pinakamasamang tao sa buong mundo, pwede tayo magbalik loob sa Diyos. At maraming nangyari dyan sa Old Testament at New Testament. Yun nga lang sa pagkakataon na ang Panginoong Jesus ay nakapako sa bundok ng Golgota, kaliwat kanan ang magnanakaw sa kanya, yung isa tinutuya siya, yung isa nagsisisi na. Itong magnanakaw na ito na maaring masabi natin na buong buhay niya naging masama siya. Pero at the end ng kanyang buhay, katabi niya ang Panginoong Jesus. Ipinagtanggol niya ang Panginoong Jesus. Sabi niya, tayo deserve nating mapako kasi mga walang niya tayo. Pero ito wala itong kasalanan. Kaya hiningi niya sa Panginoong Jesus? Kapag ikaw na ay nasa paraiso, isama mo ako. And Jesus said, today I will bring you to paradise. Huwag natin sabihin na, mamamatay tao ko, nang rape ako, nang ganito ako, walang niya ako na, Pwede tayo magbalik loob sa Diyos. Ang gusto lang ng Panginoon, buong puso nating iwanan, huwag nang balikan, yung mga kasalanan na nagparumi talaga sa atin. Hanggat buhay pa tayo, Hanggat buhay pa tayo. Marami kasing tao na parang feeling hindi na mamamatay. Kaya ang pagkakaroon ng repentance, dinidelay. Saka na ako magsisisi, saka na ako magbabalik loob sa Diyos. Hindi pwede yun. Kasi we're not sure kung kailan tayo kukunin ng Lord, kung kailan darating ang second coming. So dapat yung napakaraming parte ng ating buhay, mga kasalanan ginagawa natin, kailangan nating isuko yan sa Diyos. Upang matulad tayo sa alibugang anak na hindi ba nagbalik loob siya? At pinagpigay siya ng party. Binigay ang the best sa kanya. Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos Sobrang mahal. So, sobrang mahal na tayo ng Diyos. Anak na niya. Ang kanyang ibinigay. Nagpapako sa krus para sa atin. Hindi na umubra mga propeta, mga hari na ipinadala niya para ipakilala ang Diyos. Yung pinakamahalaga na sa ating Ama na Diyos ang ipinagkaloob sa atin. Kung kailan pa tayo magdi-desire na magbalik loob sa Panginoon, naging new creation. Kailan pa yun? Ang dami na nangyayari dito sa mundo natin. May gera na sa Iran, sa Amerika, nagtataasan na ngayon, mga gasolina, pamasahe. Ano pa rin ba tayo? Nakatutok pa rin ba tayo sa mga bagay na pansamantala lang? Mga pansamantalang kaligayahan? Mga kasalanan na naghihiwalay tayo sa Panginoon? Ito na yung panahon na tayo kamukha ng alibugang anak, magbalik. Para, alam mo yun, from the time na kunin tayo ng Diyos, ma-welcome tayo sa langit. Isang langit na hindi pa nakita ng kahit sino man, hindi sumagi sa isip ng kahit sino man, hindi pa narinig, hindi pa pumasok sa isipan kung ano tsura ng langit Yun ang gusto ibigay sa ating Panginoon. Hindi yung mga material na bagay. Akala kasi natin kamukha ng alibugang anak porque nasa kanya na lahat yung pera. Nagkaroon siya sariling pansamantalang kaligayahan. Inaubos.
Ang kayamanan dito sa mundo, nauubos. Naubos yan. Ang magandang kayamanan ay yung kayamanan sa langit na hindi nauubos. At yun ang gustong ipamana sa atin ng Diyos. Hindi yung lupa, bahay, negosyo na may bibigay mo sa anak mo, kundi ang dapat natin ipamana sa ating mga anak, ang aral ng Diyos. Diyan nga natin dapat pinapalaki ang ating mga anak sa aral ng Diyos. Kailan pa natin tatanggapin yung totoong kayamanan? Amen. Meron ako isang napanood sa YouTube, no? Dati siyang actually, lalaki talaga siya. Sinilang siyang lalaki, no? Dumating yung time na inayuan niya yung binigay na kasarian ng Diyos. Nag-decide siya maging babae. Nagpa-opera siya. Talagang wala ulo hanggang paa. Talagang pina-opera niya. Inayos niya. Ultimo yung kanyang sexual orientation, yung kanyang pinapalitan niya, nagkaroon siya ng sex change. Talagang babae na siya. Kumbaga, nakuha na niya lahat. Yung gusto niya. Gusto kong ganito. Pero dumating sa buhay niya na narating na niya yung tuktok ng gusto niya hanggang sa hindi pa rin siya masaya. At doon na dumating ang time ng repentance. Naging alibugang anak. Na gusto ko to. Kaya na nangyayari sa atin ngayon, di ba? Gusto ko to. Kaya tayo naging alibugang anak kasi susunod natin yung gusto natin. Hindi tayo nakikinig. Sa aral ng Diyos. Ang ating Ama, ang Panginoong Jesus, binibigyan na tayo ng aral di ba? Pero tayo natututo. Kaya kung anong meron man tayo ngayon, consequences yan ng ginawa nating kasalanan. Meron tayong sakit na cancer, may sakit tayong diabetes, consequences yan ng ating mga kasalanan. Hindi yan parusa ng Diyos. Sapagkat tayo ay nabubuhay sa habag ng Diyos. Wala pa ang paghusga. Tayo na humihinga pa sa araw na ito kasi may habag ang Diyos. Kaya dapat natin, ang gusto lang naman ng Diyos ay kusang pag-amin At pag inamin natin na tayo ay naging marumi sa kasalanan na yan, magbalik-loob tayo, tatanggapin tayo. Pero huwag naman natin gawing luko-luko ang Panginoon. Lord, hindi ako tawad sa iyo ngayon na bukas gagawin ko na naman. Hindi naman ganun. Kasi baka abutin tayo ng kamatayan. At pagpatay na tayo, wala na. Tapos na. Hindi na tayo pwedeng maghingi ng sorry kay Lord sa pagpatay na tayo. Hindi pwede yun. Kaya nga ang habag ng Diyos, habang buhay. Nobody knows something. Pinatay ko ni Lord. Kaya kailangan nagiging handa tayo. Kaya nga tayo merong kwaresma 40 days, 40 nights na ginawa ng Panginoong Jesus. Ito yung panahon na tayo magninilay ng ating sarili. Kasi tayo din ang nakakilala sa sarili natin Ang ating mga kahinaan, na nagdala sa atin sa mga kasalanan. Amen. Kaya, ganun na lang ang pag-ibig sa atin ng Diyos. As in, ganun na lang talaga katindi. Kung naibigay ng Ama sa anak, ang langit, ibibigay din sa atin yun ng Panginoong Jesus. Ang mundo natin ngayon, sad to say, napakasama na. Sobrang sama na. Ang kasalanan ngayon, high-tech na. Isang pindot lang sa cellphone, andun na, pwede na mag-create ng kasalanan. Tsaka nakakatakot ang mga kasalanan ngayon. Normal na, ginaglorify na ng tao. Minsan very sad ako, nakapanood ako na isang content creator na talagang pinagmamalaki niya talaga yung kasalanan na tama yun. At ang masakit pa, binabatikos niya yung mga taong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Na kapag nakakarinig ng salita ng Diyos, sasabihin, mga mapanghusga kayo, mga makasalanan din kayo. Imbis ba makinig sa salita ng Diyos, sasabihin na mapanghusga. Kapatid, kapag nakakarinig tayo ng mabuting balita, sino man ang ginagamit ng Diyos, pare, preacher, o sino man, na nagpapahayag, huwag natin sasabihin nang huhusga yung tao. Sapagkat nagbigay ng instruction ang Diyos, ang Panginoong Jesus, na ipalaganap ang mabuting balita. Kasi once na narinig natin yung katotohanan mula sa salita ng Diyos, at sinabi natin manghusga yung tao na yan, ang hari na ng panghuhusga ay ang Panginoong Jesus.
Kasi tinatransfer lang naman ng Panginoong Jesus yung kanyang mga aral sa kanyang mga alagad. At yung mga alagad, transfer niya sa mga sumusunod pang henerasyon. Amen? Kung yun nga naglilingkod na sa Diyos yung mga relihiyoso na nga nagkakamali pa, nagkakasala pa What about pa? Yung kayang hindi lumalapit sa Panginoon, hindi sumusunod sa utos. Kaya kailangan maging aware tayo sa ating puso. Pag nilaya natin, Lord, ito yung nagpaparumi sa akin. Sabi nga, hindi nagpaparumi sa atin yung mga kinakain natin, hindi. Ang nagpaparumi sa atin yung mga lumalabas sa ating puso, sa ating bibig, sa ating isip. Actually, dumadama yan sa isip. Mas masasabi na natin, no? Yung ating mga galit na hanggang ngayon, di pa tayo nagpapatawad. Napakarumi yan. Matuturing nating basahan yan sa paningin ng Diyos. Pero uulitin ng Panginoon, napakabuti ng Diyos. Talagang gusto ng dyablo, ilagay tayo sa napakaruming kalagay sa harapan ng Panginoon. Amen. Pero the good news, the very good news, tayo ay lilinisin ng Diyos. Basta tayo ay magbilig loob sa Kanya ng totoo. Lord, patawarin mo ko. Pero when we say na, Lord, forgive me, sabihin, wag na ulitin. Kaya nga sa mga pagkakataon na nagpapagaling ang Panginoong Jesus, di ba sinasabi niya, pinatawad na kita, huwag ka na magkasala. Amen. Naging masama ka sa buong buhay mo, pero ngayon, at this moment, nagsisisi tayo, ini-erase na ni Lord yan. At nakikititingnan ni Lord, ano ba yung kabutihan na gusto nating gawin? Yung totoo lang talaga namang repentance Hindi naman binibili yan Wala namang binabibiling repentance Yung totoo libre siya Kailangan namang galing sa puso natin. Amen? Kesa naman yung nagpakabait-bait ka sa buong buhay mo. Tapos at this day, iniwan mo ang Diyos, hindi ka na nagtiwala sa Kanya. Hindi pa? Sabi nga, maraming nauuna na nahuhuli at maraming nahuhuli na nauuna. It doesn't mean na ngayon nung tayo nakakilala sa Diyos, ibibilangin ng Diyos yung mga time na hindi tayo nakakilala sa Kanya. Ang mahalaga sa Panginoon, ano yung kalagayan ng ating puso sa oras na ito at sa mga susunod pang oras. Amen. Bakit pa ipinangaral ni Juan Bautista ng Panginoong Jesus na magbalik loob na kayo sapagkat nalalapit na ang muling pagbabalik ng Panginoon. Amen. Itong ino-offer ng mahal na araw, ang Kwaresma. Ayaw pang kasi hindi naman tayo magiging napakalinis sa harap ng Diyos. Kung walang Diyos, hindi natin kaya magbago ng sarili natin kasi likas tayong makasalanan. Likas yung kasalanan sa atin So, kailangan natin ng isang Panginoong Jesus natutulong sa atin. Ang banal na Espiritu, natutulong sa atin. Doon tayo magpo-focus, doon tayo kukuha ng power, doon tayo kukuha ng pag-asa. Kasi wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoon. Amen. Kaya kung sino man nagsasabi sa iyo na wala ka ng pag-asa, wala ka ng pag-asang magbago, hindi totoo yan. Hanggat nabubuhay tayo, may pag-asa. Kaya ako personally, simula nang nakakilala ko sa Diyos, hindi ako pabor sa death penalty. Why? Kasi ang Diyos nagbibigay ng pag-asa at pagpapatawad kahit sa pinakamasamang tao. Kasi sayang ang buhay, di ba? Okay, pumatay siya ng maraming ganito, nang-rape siya ng maraming ganito. Napakasama na niya na tao. Siya hindi pinakamasama. Pero the good news, nandoon yung paghihintay sa atin ng Diyos na humingi ng tawad. Meron tayong batas ng tao, meron tayong batas ng Diyos. May mga kanya-kanyang procedure naman yan Pero sa kaibuturan ng puso natin, kailangan nagpapalinis tayo sa Panginoon. Of course, kung tayo pinapatawad ng Diyos, dapat din tayo magpatawad. Yan ang minsan pagkakamali natin, no? Kayang linisin, kayang tanggapin ng Diyos ang pinakamasamang tao. Pero bakit tayo, no? Kapag nakaka-offend sa atin ating kapwa, ang bigat-bigat sa kalooban natin na patawarin sila. Maaaring hindi natin ginagawa yung kasalanan ginagawa nila. Huwag natin kakalimutan, marami din tayong kasalanan pinatawad ng Diyos. Amen. Huwag tayong yung tawag dito, kung sabi nga, paano ba natin mamahalin ang ating kapwa?
Di ba nasa New Commandment yan? Bigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen. Kaya yung hindi pagpapatawad sa kapwa, nagpaparumi sa atin yan. Parang maruming basahan. So nawa mapag-nilayan natin na itong alibugang anak na ikinuwento sa atin ng Panginoon Jesus. Ipapakita lang to na ang Diyos ay lagi naghihintay sa atin na magbalik loob. Open arms. Hanggat buhay tayo, ha? Halika, come to me. Yung mga nabibigatan. Halos sumuko na sa problema, halika. Hindi ka napapakinggan ng nanay mo, tatay mo, mga tao. Andito ang Diyos eh. Kailangan lang natin palakasin ang spiritual connection natin sa Kanya. Hindi tayo nag-iisa kahit kailan. Iwanan tayo ng lahat ng tao sa mundo. Hindi tayo nag-iisa. Lagi nandiyan ang Diyos. At sa bawat kaluluwa na nagbabalik loob sa Diyos, maraming anghel ang nagdidiwang sa langit. Amen. Maniwala tayo na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pero wag naman nating samantalahin yung sinasabi, God is love eh. Porque ba God is love eh? Hindi kasi natin pwedeng katwiran na, mapagpatawad naman ng Diyos eh. Pag-ibig naman ng Diyos. Tapos, gagamitin natin yun parang pang-blackmail sa Kanya na kahit anong ginawa ko sana, patawarin mo ako ng Diyos. Hindi ganun. Diba? Merong paghusga, merong pagpaparusa. Sana, bago natin marating yun, nanyayahan tayo ng mabuting balita na magbalik loob sa Diyos. Sapagkat napakahalaga na magbalik loob tayo sa Panginoon. Amen? So, Panginoon, maraming pong salamat sa mga oras ito na muli mong binubuksan ang aming isipan na anuman ang mga nagpaparumi sa aming kasalanan sa iyo, niyayahan mo kami magbalik loob sa iyo, Panginoon, upang luminis ang aming puso, ang aming konsensya, at makatuloy kami, masulat ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Sama-sama po tayong manalangin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ikaw sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At mo kami sa lahat ng masama. Amen. So, maraming pong salamat muli. Share na lang po itong mabuting balita tungkol sa alibugang anak. Upang sa gano'n na matupad natin ang mission na ipinagbilin sa atin ng Panginoon. At muli, natin isipin na kahit tayo yung pinakamasamang tao, kaya tayong gawin na mabuti, maputi, busilak sa harapan ng Panginoon kung tapat ang ating pagbabalik loob. Maraming po salamat. Susunod na po ang March 8, 2026 Sunday Gospel. To God be the glory.